Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola. Excuse me. Sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning uli sa inyo. Good morning. Who is Cathy Itong Binag? balitang nag-iikot last Hindi, nasa social media. kasi itong si former socialite, Cathy Binag. Mistress daw yan ni Tony Boy Florendo. Nagpa-interview siya sa programa ni Maharlika Boljak noong isang araw. Okay. Naka 350,000 viewers nung as of 2 p.m. August 4. Out of how many? Ewan ko lang kung ilan, yung milyones. Hindi ako nakikinig dito. Pero, Hindi. ano siya, 10 years partner siya ni Davao Banana Magnet. Anong claim niya? Florendo. Well, ang claim niya kasi, dahil socialite siya, nag-iikot siya sa mga party-party. Ano ba yung definition ng socialite? Sa alta syudad, bro. Yung pasok ka sa mga party, na Mga mayayaman. mga naka-Ferrari, mga naka-Porsche. Mayaman ba siya? Hindi ko lang alam. Ano siya, kabit. Kabit ni Tony Boy Florendo. Ganun na nangyayari dyan. So, because of that, imbitado siya sa mga party. May hawak kang drink, paikot-ikot ka. Yan. Ang mga kabit naiimbita ba? Malamang, ganun na nangyayari. Hindi ko alam yun. Kaya siya pasok dahil kasama siya, nandun siya sa arm ni Tony Boy Florendo. Ganun. Yan yung nag-away si Tony Boy at si dating speaker Bebot Alvarez. Yung kanilang mga kabit nag-away. So silang dalawa nag-away. Nag-away na rin. Anong claim nga ni Cathy? Now, sa isa sa mga party, o ilan sa mga party, nakita niya. Dapat hindi pinag-uusapan na yan eh. Hindi, pero alam mo kung bakit? Kasi alam mo kung sa bakit? social Ang media. yung social media, Brad, ang nangyayari, lahat yung tungkol dyan sa polvoron, etc. everything. Pakanayan, no? Ang dami ng pakana nun eh. Pakana. Kasi pati yung pinakita nila, nakita naman natin yung picture. Di ba? Na ito si BBM, ganito. Nakita na natin yon. Yung video na fake? Yung video na fake, tapos ito sinasabayan ng mga ganito. What is the point? Chismis eh. Yun na nga eh. Claim lang niya yun eh. Oo. Pero pinatulan. Yun ang problema. Yan ang problema dyan. Kaya ngayon... Na-intriga daw si Marlica sa mga... Hindi ba obvious sa inyo na merong campaign regarding this? At ang ultimate goal, ang magiging kadulu-duluhan niya, ang gusto nila mangyari, matanggal sa posisyon si BBM. Ang mabigat niyan... Siraan na siraan para madisgusto ang mga tao, eventually mawala. Ang mabigat niyan, dahil dito sa mga fake na operations nito, pati yung operation ng government agencies ay nagkakaroon na ng problema. Kagaya nito, napatulan yung tungkol dun sa PCSO. Sinabi nila dati, sila rin nagpakalat nun. Yung mga nandiyan. Na ito... Niluluto, etc. Wala namang katibayan. Wala. Nothing. Mahirap lutuin yan. Yan ang problema yan eh. Sobrang maraming makakaalam. By the way, Bakit dinimanda niya ngayon? Dinimanda na ni GM, ni Mel. Yung mga kasi... Paano niya didimanda? Nasa Amerika yun. Sa Amerika niya dinimanda. Sa court sa Amerika. Ganon. Hindi dito. Sa Amerika mismo. Ayan. Nagkaroon ng demanda doon si sa akin, hindi naman dapat kasi echo chamber eh. Yun Kumbaga, yung mga pinakakalat na yan, sila ang naniniwala sa So may credibility ba ang problema dyan, magkasakit pa kayo ng... Hindi, kahit walang credibility, basta maipakalat mo lang yun. Kasi lumalabas, galit siya kay Tony Boy Florendo dahil may utang daw sa kanya, kinuha yung mga binigay sa kanya. Utang na yun. Hindi, may mga binirigalo sa kanya, binawi daw. Mahina ka. Kayong dalawa Mahina ka. Paano? Dapat basahin mo yung libro ni Julia Abdas. Ano yun? Ano yung title? Guidebook for Etiquette. Ganda nun. Etiquette for mistresses. mistresses.
You're nothing but a trying hard. Ayun. Iba yan. Iba yan. Si Trixie Cruz Angeles ang nagsasalita. Ah, Ang galing-magaling si Trixie gumayan. Oo, yung ano yan, yung kay Cherry Hill. At Ayan. May sa pelikula. Malapit na raw ipelikula yung Kaloy Chloe Love Affair in Paris. meron na nag-isip. Ah! Kanya lang namatay na si Mother Lily. Oo Paano nga eh. yun? Ay, condolence. Monteverde. Nakikiramay po kami kay Coach. Kay Coach, pati. Si Coach ng UP, UP. si Galing what's yun. his name? Nakikiramay kami sa iyo, Coach. Sa Monteverde family. Monteverde family. Yan si Willex, hindi. Si William ba? Hindi. Hindi, iba. Diba? Mother Lily, 85 years old po. Nakikiramay kami. Paano yung Kaloy and Chloe? They, Wala bang- they took advantage. Walang of their addict doon, ano? Baka nandun sila. addict They ba took advantage of their stay in Paris. And Paris is a very romantic city. It's really the romantic. Lalo na pag summer, City of Lights. Doon na kumuha, nakatipid na sila. Kasi kung nandun sila pareho, ay doon na kumuha ng mga tapos dadagdagan na lang. Yun. Oh, yun. Pag uwi ni Kalay, big time bigla yan. Oh, big time. Big time yun. Big time na O, ganon. Ngayon po, di ba meron daw maglalakad for the transport? Ano yun? Meron silang yung Unity Walk. There is a Unity Walk. Ito kasi pro. Ito kasi yung mga nag-comply. Sila pro. Ito po yung mga pro. Ito yung mga nag-comply ng modernization. Payag sila sa Ano sila? modernization. Ano ba tawag? They consolidated Consolidation. themselves. And then nag-comply sila. So, ngayon, kasi ang Senado nag-pass na resolution na isantabi muna yan, i-review, etc. yung modernization. I-review, tignan, baka may mali. Kasi 2017 pa yan. 24 na ngayon, 7 taon na nakakaraan at wala pa rin nangyayari. Hanggang ngayon, nandun pa kayo sa phase ng consolidation. Paano yan? Hindi, kaya nga gusto nila. Sa 2028 pa raw, bibili na sila ng sasakyan na ipamimigay. Kaya nga, So, 11 years in the making. ang importante dyan ngayon is to take a second look at these things. And then, para naman, yung mga nag-consolidate, meron din naman, Hindi daw sila pinakinggan eh. They were not Kaya given nga, the that is- opportunity to speak. At Kaya the sila Senate hearing. maglalakad. That is the reason why there is this particular unity walk. Kasi, lahat dapat ng grupo na may pakialam tungkol dyan sa mga yun. Kasi ito, hanap buhay ho ito. hanap At buhay. saka pag-transport at lahat. Sa akin naman, parang Jonat, may point din naman yung mga senador sa sinasabi nila. Baka kailangan natin tignan ulit yan. Bakit ang tagal? 10 years bago magkaroon ng result? Tama yon. Kaya lang, kailangan kausapin nyo sila. Hindi yung basta na lang. Kayo na lang ano. Para- ang nangyayari ngayon, campaign versus campaign. Huwag ganon. May campaign ang Senate, sinasabi nila, ano yan. So may campaign din ngayon yung DOTR, di ba? Kasama yung mga trans-group. Ba't hindi, So dadaanin natin sa ganyan. ba't hindi nyo na lang kasi sila tawagin? Paguntugin nyo ulo niyang mga yan. Hindi, ibig sabihin ko, what I mean is, Titigas ulo eh. mag-usap-usap para maintindihan ano ba talaga ang problema. Ano ang Yan. problema? Para maintindihan, hindi yung kanya-kanyang version ng problema. Sa makakatulong ba yung Unity Walk? Yes, because they are going to submit. Ang sinasabi nila, kung ano talaga ang tingin nila na nangyari dito sa PUB modernization. Ngayon, So, alam nila. itong kabila, yung sa Manibela, yung mga ganon, etc. Meron din sila. Hindi yung aralan. Hindi yun naman absolutely no modernization eh. Mali na. Kaya nga, Sinasabi 20% lang daw yun. Ito 80% ng mga mag-unity. whether it is 80 or 20%, Claims. the point is, it has become an issue of contention. So, pag-usapan nyo na yan. Para maintindihan. Kumbaga po, may clash. Mayroon class. May clash. How do we resolve this? Hindi po mariresolve to ng press release. Yes. Hindi. Ng bangayan sa media. Wala and yun. all of that. I think, makakasama pa yun. Puro ingay lang ang nangyayari. Ang Ha? Alit siya pare, yung daw oil tanker, nag-i-smuggle daw ng fuel. Yun ang ano. Lumubog.
Yun ang Di ba may contact siya dyan? May sa bagong ano dyan, ha? oil? yun ang kasi yun ang initial findings ng NBI. Alam mo kung bakit, pare, na ganun na nangyari? July 23, itong MT Terranova, which has 1.4 million liters of oil, na dala-dala, binigyan sila July 23 ng permit to sale. July 23. Alam mo ba kung ano nangyari sa kanila? July 26, nandun pa rin sila sa vicinity. Umiikot. Parang umiikot. Yun nasabi ni Secretary. Baka nalito lang. Kaya nga. Nalito lang. July 26 sila na lumubog eh. Kung Okay. July 23 ka binigyan ng permit to sale, ibig sabihin, nandun ka na dapat sa mga banda-bandang mga marin. 3 days na eh. 3 days. 3 days ka na eh. Hindi nga, overnight. Nando ka na sa Visayas. Eh. Layo mo na dapat. Overnight lang yun. Iloilo eh. Nag-ano Ito, tatlong araw Ito, 3 araw. And, Baka dapat nakabalik ka na eh. oo nga. And then at the same time, ito pa, parin Conrad, parin Joel, may dalawa doon na parang tanker-tanker din na walang propulsion. Ibig sabihin, Naka-standby lang Ginawa mo doon. barge. Ginawa mo Oh. barge. So, ang ng NBI at saka ng DOJ, May ginagawa kayo may dyan. ginagawa kayo dyan. Ba't kayo naka-standby dyan? Baka jumijingle lang. Yun na nga, nagpapaihi eh. Iba tawag. Baka yung akala ko jumijingle lang. Nagpapaihi sila. Papaihi sila. 1.4 Kaya natagalan dun sa... nandun. Isipin mo, Limay, tapos nalumubog siya sa bandang Limay din. Kaya daw po ang government ng Cavite Nagreklamo mukhang magpa-file ng kaso Yes. dahil sila ang napektuhan. Sila. Yung Cavite. Industry. Meron pong ban ngayon. Oo. Wag daw kayong kakain, sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. don't eat yang pong mga nahuhuli Huling daw dagat na sa isda galing dyan sa Cavite. 8 towns. 8 Well, towns. sa totoo lang, hindi naman talaga fishing grounds na talaga yan. Pero mga municipal fishermen yes, po, meron. yung mga hand-to-mouth na Subsistence, yung mga fishermen. nangingisda pa rin sila dyan. Huwag nyo raw kainin. Sabi ng BIFAR. Meron ba science yung BIFAR? Dito meron. Meron. Dito. Ito meron. Hindi, ano yan ha? Hindi sila laying the predicate for importation. Hindi. Akala ko Hindi, baka... tsaka ang nagreklamo kasi, ang sabi ni Governor John Vic Remulla, mga 18 to 19,000 na farm fishermen. Mga fishermen, fisher postal, folks, mga nasa public market. Yung mga nakikinabang tungkol dyan. Nasa public market, yung mga yung mga ganung klase. So ano yung rireklamo ng Cavite ngayon? Dahil dito sa oil spill na ito, ayariin nila yung Class suit sila dun dito sa MT Terranova at saka yung dalawang... Kumusta na ba yung class suit na nangyari sa Mindoro? Hindi rin. Hindi natuloy eh. Okay. Hindi natuloy yun. Kaya nga dapat ang tanungin dito, kasi ang nagsasalita in behalf of this MT Terranova and not even the owner, ang nagsasalita yung kina Mrs. Bertuccio. Kay Gina Virtucio, yung PR. percent niya, yung hindi, yung association, well, Hindi kailangan nila magsalita, pare. Ang insurance angle yan. Eh. Insurance May insurance angle Understandable, dyan. oo. Kailangan lumabas na hindi nila kasalanan. Pero- Kailangan in the eyes of the public and everybody else. Force majeure. Yeah. Yeah. Hindi dapat. Hindi force majeure. Lumalabas, hindi force majeure ngayon. Hindi kasalanan ng lalo yung Philippine sinabi mo Coast Guard. nagpapaihi. Hindi mo nalalaman yun. Hindi. Ikaw magdududa ka talaga Oo nga. eh. Bakit ang tagal? Binigyan ka ng permit to sale, July 23. July 23. Ba't inabutan ka ng July 26, lumubog ka dyan? Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Hindi ba Hindi namumonitor? ba dapat? Hindi, baka naman talagang ganun katagal ang... Sobrang naman tagal. Pag mula sa Limay, papuntang Peripera, talaga ganun katagal. 3.6 kilometers. Matagal talaga yun. Pag ilan knots yan, ibig sabihin yan, for 3 days, ang speed mo, mga point, Hindi, pare. Alam mo, mas mabilis pa sila Magellan nun eh. Sila Legazpi. Hindi, kayo naman. Umiikot sa Hindi yan. Pilipinas. Tuma-timing lang yon ng... Pagdating ng dumatiming sila para makarating sila doon sa sa Iloilo. Sa Iloilo. ng schedule kasi meron pang nag-unload doon eh. Oo. Busy pa doon eh.
Kumbaga sa airport. Parang flight mula sa Cebu hanggang Manila. Iikot-ikot. Busy pa yung Manila. Umiikot pa. Umiikot pa. Yan po. Umiikot pa. Yan. Umiikot. Pero ang hirap paniwalaan nun, ano? Wala. Kaya sina Miss Bertuccio, medyo tignan nila yung angle na yun. Ikaw naman. Kumita na yun. Yung angle na yun. Force majeure. Oo, kumita na yan. Well, anong ginagawa nung dalawang supposed to be tanker din na walang propulsion? Anong ginagawa Yung yung dalawa, sumunod na ginawang nagka- barge eh. Lumubog din yung dalawa yun. Oo, that's another thing. Biglang, tapos lumubog din sila. Oo, lumubog din sila. Yan. Siyempre, pag ng alo niyan, dilulubog ka, wala kang makina eh. Bakit? Di ba dati nag-expose sila ng gaano kalaki ang smuggled oil? Malaki. 30% daw ng ating... Total requirement. pero hindi naman siguro galing sa coastal yung oil nito. Galing nga sa Limay. Sa Limay. Hindi sa coastal. Hindi pa sa coastal. Mas Hindi malaki pa yan. sa Subic. Yung 1.4 million, maliit yun. Pag Konti galing lang sa yun. coastal. Kung coastal, 30% daw eh. 30% yun. Ang laki. Mabuti na lang pala. Thank God for that. Oh my! Oh. Ay, hindi kasi nagpapaihi yung sa coastal director. Hindi, ang sikat nila, nasa almost international waters. Malalaking barko yun. Malalaking barko yan, oo. Malalaking barko yun. Ito small time lang. Small time to. Walang binesa to. Wala ito. Pero paano masosolve yan? So court case lang. Court case at saka Ang tagal clean niyan, up. pare. Clean up. Hindi ba dapat ang Bureau of Customs Oo. alert na rin dyan? Anong ginagawa nyo dyan? Mga iho. Oo. Di ba? Oo. Di ba dapat pumasok na Nandun rin din ba kayo sa barge? Ayan, Bureau of Customs. Kasi po marami angle to eh. Marami. Una yung kapabayaan. Yes. Philippine Coast Guard. Pinayagan yung... yung pala... Pinayagan yung magtagal doon. yung pala, July 23 pa yung permit ng Coast Guard. Oo. July 26 6 na na. lumubog. Nakatambay pa kayo dyan. Dapat inano nila, oy! So wala na kasalanan ng Coast Guard doon. Hindi, dapat inikutan nila. Anong ginagawa pa nyo dyan? Ano ba? May problema ba kayo? Hindi, kung ka-split sila. Ayun, yun ang tinitignan ngayon ni NBI Director Jamie Santiago. Huwag kayo magkakamali dito kay Director, ha? Ano to? SPO4 ito. Ito, sharpshooter ito. Naging piskal, naging judge. Oh. baka kala nyo pwede nyo iikot-ikutan yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi nyo kaya yan. Baka naman pwede. Subukan nyo. Para maintindihan nyo kung anong mangyayari sa buhay nyo. Yung pala, Brave ang tawag doon sa bagong grupo ng DOF. Brave. Yan po yung panlaban sa smuggling. Smuggling at saka yung mga fake, etc. Mga fake. Brave. Ganda ng pangalan. Sana totoong brave. Brave. Sana maging dyan si Secretary. Sana totoong brave sa panghuhuli. Hindi brave sa lagayan. Alam mo, nagtaka ako doon sa sinasabi mo, paring Condon. She had to explain. Bakit? Why? What is the Aliwanag point? mo, Alin. Yung tungkol doon sa, no, as an acting secretary, I'm really the permanent. Why? What is the point? Nasasaktan ang aking pride. Okay. Malapit ako kay First Lady. That is the reason why I'm going Marami akong kakilalang celebrity. That is the reason why I'm going to have all of these warehouses registered. Hindi lang register. Check. Hindi lang register. Regulate. Regulate? Regulate mo nga, sige. Sige nga, mag-usap kayo ni Brave. Kung anong gagawin nyo dyan. Hindi. Ang unang... Yun na lang langis kung madali natin yan. Ang laking pare. bagay ka. Hindi na natin ilang classroom yan. Yan tax na kinikita dyan. Alam nyo po sa langis, aside from the import duties, meron pa excise tax yan. Meron pa VAT yan. Ang laki-laki ng... Kaya mga smuggled na fuel, Ang laki ng- makita mo, ang laki All ng over. difference. Yes, ang laki 8 to 10 pesos per liter. Kaya nilang magbigay ng ganun. Yung mga nagtitinda niya smuggled. Although hindi kayo sigurado sa quality, baka kumatok na lamang yung kotse nyo. Hindi natin alam. Sasakyan nyo. Pero kasi kung ikaw medyo short yung budget, So doon ka pupunta. baka patulan mo yun. Papatulang mo talaga. In the end, medyo
ano ka doon. Medyo magiging katibinag ka. Oo. Katibinag. Ha? Parang itong mga ating taga-subaybay, kayong karambola, sige kayo, sasambulat na lang ang, lahat ito sa inyo, sa mukha ninyo. Na? Iyan, yung kay Katibinag. We're ready. We're ready. We're ready. Mayroon daw mga USB na kinolekta si Katibinag Di na mabuti. lahat ng mga Eh, di- ebidensya. Ilabas mo na. Wag na ninyong po. Bakit? Pag may mangyari daw sa kanya. Puro lalabas banta-banta Puro banta-banta. Tayo may problema? Oo, Kung may tayo. mangyari sa kanya? Oo. Wow. Hindi, bakit? Sasambulat na lang yan. Palaging, before the elections, sinasabi na meron daw video Oh, ganito kanya. sumisinghot. Okay. Ba't hindi lumabas nun? Kailan lang. Tapos na, it was Okay. proven na Nawala. masyadong fake. And it's a poor... Rendition of... so, eto na naman ngayon. Meron namang testimonya. Palagay ko marami pa yun. Testimonya. sabi ko, yung ano... Pero yung- mo darating yan. Hearsay upon hearsay ito. Nauubos, oh. Hearsay. Hearsay po. Ibig sabihin, narinig kung kanino at sinabi ni ganitire at di At ganun. sinabi sa akin, bibigyan kita ng ganito. Yung ganun eh. O meron ako, yung... Ito rin, hearsay din yung sinasabi nila tungkol dito sa Comelec. Sobre, ang daming. Alam mo ka bakit nangyayari yan? Because of social media. Social media, yeah. Ang daming lumalabas. Yun ang nagiging medium ng mga... Anybody can come out with anything eh. Really? Including diba? your uncle and Oo. first cousin. First cousin and neighbor, yung mga ganon. Sabi sa akin ng aking kapitbahay, na narinig niya sa kanyang kausap, Ayun. diyan sa kanto, na ito pala nangyari. Yan. Yeah, ganun. Every Tom, Dick, and Harry named Marcoleta. Pwede. Hindi po. Si chairman ng Comelec, George Garcia, sinasabi niya, step out of your Immunity. immunity. At saka ka magsalita. Although, si Garcia rin naman is careful not to point to Smartmatic Yes. as the Culprit. as the organization or company behind the demolition job. Hindi lang daw po sa kanya to. It's not against Garcia alone, kundi yung buong Comelec at ang election system. So tinanong siya, do you think Smartmatic ang nasa likod ng demolition job? Sabi niya, no comment. The truth will eventually come out. Di Smartmatic na. Pag kasi hindi, sasabihin mo, no. Hindi Smartmatic. Okay. Pag no comment, ang mga jarista po, ang tanggap nila sa mga ganyan, No comment. pag no comment, May tinatago ka. totoo yun. Totoo yun sila. Kasi na-involve po dito, may mga report na si Glenn Chong, nang sinasabi ni Glenn Chong, yan daw Smartmatic ang nag-orchestrate ng smear campaign. At to si Glenn Chong, marami po alam to. And medyo hindi takot magsalita to. Kaya. So, yung claim niya, therefore, merong credibility before the public. Do you know what I'm saying? Oo. Kaya, inaano ngayon, si George Garcia, kino-corner siya. Tingin mo ba, Smartmatic? Hindi nagpa-corner. Kasi pwede siyang... Oo, syempre. Lalo pang Balikan gugulo siya. yan eh. Okay. Lalo pang gugulo. So, ang sabi po ni Glenn Chong, yan daw Smartmatic, ayaw tanggapin na out na sila sa eleksyon. So, They are trying every means to get back di baling masira na yung election yung system, system natin. natin. Basta sila makapasok ulit. Or magantihan. Mabalikan. Yun nagpatanggal sa kanila. Yeah. Kasi sabi ni... Hindi Solomonic, di ba si King Solomon? Hindi. Wala na Solomonic yan kasi nagkabanatan na eh. Hatiin natin yung bata. Wala.
Paghati. Hinati naman ng Supreme Court ang desisyon nila eh. Anong hati dyan? Di ba? Ang Teka. Sige. Maliwanag mo. Anong hatian dyan? Ang sinabi ng Supreme Court, grave abuse of discretion po kayo. Mali. Yung pagkaka-disqualify ninyo sa Smartmatic. Hinati. But in any event, yung nangyari na bidding at na-award sa Miro, Tuloy yun. tuloy na yan. Solomonic. Solomonic. 9:30 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Di ba sa Karambola sa DWIZ. Karambola tuwing umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Magandang umaga. Inintuang morning. Batiin muna natin yung mga kaibigan natin, si Sister Maria Corazon Pigley from Cebu at saka si Ma'am Maricar Manaligod. Pumasyal pa sila rito. Wow, galing sa Cebu. Sister. Salamat po sa pasyal nyo. Morning po. Good morning po sa inyo. May kuryente ba kayo sa Cebu kaya? Kompleto pa sila. Kompleto pa. Pero, ano yan? Nasa Mahal. yellow papuntang red na yan. Kamusta naman ang presyo? Kontrolado na oboitis yan. Control na control yan. Ito po, na-extend daw by 20 days. Another... Yung... TRO. Yung Meralco, gustong sundin yung EPIRA. Sabi ng EPIRA, ang EPIRA po yung batas tungkol sa kuryente. Paano kayong ano? Sabi ng batas, ikaw Meralco, Magpatupad ka. kailangan magpa-bidding ka. Yes, magpatupad ka ng bidding. Kanino ka kukuha ng supply ng kuryente na ibebenta mo sa aming consumers? Kailangan ang kunin mo yung pinakamura. Yeah. hindi Parang tayo- consumers, Hindi tayo ma-rate. Ayan. Maayos naman. Hindi naman tayo ma-rate. Palwan naman ang kanilang buhay kasi hirap na hirap na sila. Hindi tayo just lie back. So, gagawin po ng Meralco yan. CSP. Ngayong August. Oo. Sabi ng Taguig Court, di pwede, TRO kayo. Bakit? Maiksi lang yung TRO. Oo. Kasi may nagdemanda eh. Extend natin by 20 days yung TRO. Ayan. Di pa-extend ng pa-extend. Mag-hihiring. Ang nagdemanda po rito, yung Malampaya Consortium. Sino ba yung Malampaya Consortium? Parin yun. Yung Malampaya Nila Ricky Razon. Oo. Yung Ricky Razon, kasi po, binili nila from Dennis Uy. Na si Dennis Uy naman, binili from Shell and Caltex. Hindi ba ganon? yung kanilang dapat hindi na pinagbili. Ang sinasabi po kasi dyan, under the contract, after so many years, lahat yan mapupunta na sa gobyerno dahil BOT yan. At saka Build, Operate, Transfer. nabawi na ninyo yung Nabibawi na investment, therefore, mapupunta na sa gobyerno yung... In other words, this entire thing should be government-owned now. already. Kailangan mo na ibenta pa. Private. In-approve ni Alcusi. Si Dennis ngayon, binenta naman sa iba pang grupo. Yung grupo ngayon yan, ng Malampaya, pumunta sa court, pigilin mo yung Meralco, Sabi nung, anong personality ng Malampaya? Di ba? Para- to step into his deal, wala naman silang kinalaman dyan sa bidding na yan. Party ba sila doon sa bidding? Anong personality nyo? Ang argument nila, yes. ang argument po nila, kasi malulugi daw sila. Because they are the ones supplying now eh. Ang ibig sabihin niyan, hindi nyo kaya mag-compete. Di ba yun ang ibig sabihin nun eh? Kung matatalo kayo sa bidding, yung mas mababa ang kukunin na Meralco, ibig sabihin, hindi kayo competitive. Dalawa ang sinasabi nila. Dalawa.
Una, itong bidding na ito will put them to the disadvantage. Okay. Number one yun. Number two, the terminal. Kasi siyempre iniisip ng mga ibang mga power plants that are being fueled by LNG. Siyempre mag-i-import sila. Ang sinasabi ngayon nitong Malampaya Consortium, hindi pa nagkakaroon kayo hindi pa nako-commission yung terminal. So you cannot just import. Saan nyo dadalhin itong mga ito? Lulutang-lutang kayo. Yan ang sinasabi nung consortium. Bakit sigurado ba sila LNG mananalo? Paano kung coal lang manalo? Hindi. Kasi Paano kung solar ang manalo? Kasi ang kanilang basis ganito. Ang sinasabi nila, ang basis nila, wala tayong ibang pupuntahan kundi itong mga ito. Why? Because itong mga ito magsusupply ng so much of our requirements for the Luzon grid. Itong mga iba, mga coal, etc., they cannot supply. It will only be the LNG fuel plants that will be able to do that. Makikita yon sa bidding, di ba, parin Jonat? Hindi pa nagbibidding eh. So, hindi pa malalaman kung sino-sino magbibid yan. So, bago pa lang malaman, ayaw na nila magpabidding. In other words, ang sinasabi nitong consortium at saka nitong court, hoy, bawal. Huwag niyo sundin ang IPIRA. Sabi na IPIRA, kailangan competitive bidding. ang advantage nasa consumer. Hindi pwedeng malulugi ka, malampaya, and therefore, di bali na yung consumer. Ito ang Solomonic. Yan, Solomonic. At saka payag yung court, 20 days extension, maya-maya, meron Again, na also, injunction this yan. is also like in the concept of privatization. Kaya ng ibang mga concessionaire, you have to keep the investor, the concessionaire whole. Para they can continuously serve the public. Ito nga ang Hindi ka na makasama sa bidding. Ba't ikaw ang nagdidemanda? ito na ngayon ang Solomonic. Ano Solomonic na naman dyan? Ano, Solomonic? Solomonic. Meralco, Oh. you come out with the terms of the bid. Sabihin nyo doon na ganito ang sitwasyon natin. On the basis of your research, the following power plants can supply our requirements. Okay? Okay. Coal, etc., LNG, whatever it is. Yan Ito ang requirements namin. 5,000 megawatts for our franchise area. 1,000 to eh. Oh, 1,000. Ito sa bidding, 1,000. Pero hinati, first bidding for 400, next bidding 600. Okay. So ngayon, itong 400 na yun muna ang namin. Lahat kayo pwede mag-bid. Lahat kayo. Come out with your qualifications, etc. and everything. Solomonic yan Ngayon, there's no... Yun ang sasabihin nila sa court. This is what I'm trying to suggest. Sa court, boss, judge, hindi naman po pwede itong ganito na nabibiting kami, kawawa mga consumers. Ito naman libre sa lahat Hindi lang naman... Open bidding yan Hindi naman Hindi, ang gusto nila, i-protect daw, ang Malampaya sinasabi, kailangan ng gamitin ng Meralco local fuel. Di automatic Malampaya na. Yun ang sabi nila sa court. Ang kailangan, ang piliin ng Meralco, local fuel. Meron ba tayong local fuel? Yes. Hindi ba Malampaya lang? Solar, pwede. Pwede. Wind, pwede yun. Semirara, Pero pwede. konti lang. Semirara yun. Pwede. Pwede yan. At saka yung San Miguel Coal sa BARM. Sa BARM. Meron. Pwede. Ano yun? Kung mahal. Di bali na tayo consumers. Konti lang ang kanilang output. Kaya nga may bidding Kung mahal yun versus let's say coal from Indonesia. So okay lang. Di bali na yung consumer. Kailangan kumita yung mga... yan ang kalakaran ng ERC. Hindi ba? Akala ko ba lahat ng bidding and everything, aprobado yan ng ERC. So ngayon, pinalalabas nitong Taguig Court, tanga itong ERC, inaalaw ang bidding.
Ba't kayo ganyan? Anong ginagawa nyo? Kayo nagpapabidding. Papabidding dyan. Sinabi lamang ng batas yan. Di baliwalain nyo na yung batas. Kailangan nyo proteksyonan ang lokal. Ibig sabihin, yung mga mayayaman, lalo nyong payamanin. Sino ba may-ari niya mga yan? Alampaya. Hindi, government. Government dapat eh. Katiting lang ang government dyan, pare. Katiting. Government should already own that. Hindi nga nangyari yun eh. Nagka-magican nga dyan eh. Ay, Salamat na lamang dun Like I said, keep them whole. Dating, Huwag yung pilayan ng investor. Ang private sector. Ang private Yan. sector. Yan ang konsepto Consider in ng the process private of doubling the capacity. whether it is advanced mong sinisingil ang sewerage and sanitation. O kaya power. O yan, ganun lang yun ang konsepto niya. Yan ang konsepto dan. Let the consumers take care of everything. Okay. Finally, sumagot na po ang government doon sa reklamo or petition ng mga agricultural groups sa Supreme Court na yung Executive Order 62, yan po yung tariff. Okay? Binaba yung tariff ng bigas hanggang 2028. Okay? 4 years. Ibig sabihin, hanggang matapos ang Marcos administration, Ito ang tariff. Yan ang tariff. So, sumagot na po ang government. Yan. Okay? Ang Sabi ng government, ang sinasabi ng government, kasama dito, ang nagpetition daw, representing the government, ang sinasabi nila, Solgen yan. wala naman daw, discretion, grave abuse of discretion. Kasi ang punto po ng mga farm groups, palagi na lamang ganyan ginagawa nyo. Wala nang hearing sa tariff. Under the law, kailangan pakikinggan nyo lahat ng side. Lahat na lamang ng reduction ng tariff, ang gagawin nyo, hihintayin nyo mag-recess ang Kongreso. Pagkatapos wala nang hearing, mag-i-issue na lang ng executive order. Naging yun nakalakaran. Sabi nila, hindi ho yan ang sinasabi ng batas. Mag-i-issue lang ng executive order kung in terms of urgency, emergency, kailangan. At naka-recess ang Kongreso, therefore, mag-issue na lamang ng executive order para shortcut. Hindi laging yan na ginagawa nyo eh. Yun ang reklamo ng farmers. Therefore, grave abuse of discretion. kayo. Sabi nila, ang sagot ng government Group. sector, wala namang grave abuse of discretion. Ayan. Ngayon, yun ang claim nila. Pero, paano mo masasabi walang grave abuse of discretion yun? Ba't hindi nyo pinadaan sa Kongreso? At nagpahiring kayo ng tariff? Nagmamadali ho kami. Kasi Di ba nga? kasi Kaya grave abuse, kasi aabutan na ho talaga ng and we have to comply with our obligations with our suppliers, sino? exporters from Vietnam, etc. Kailangan ba ng reduction in tariff para mag-comply sa supplier? Kasi ang world market ho, tumataas ang presyo ng Bumaba na ngayon. Bakit hanggang 2028 yung Oo, bakit ang tagal naman, bumaba long na term yung naman. presyo ngayon. At ang inyong prediction, lalong bababa yan dahil magtatanggal na ng ban on export ang India. Yun ang Pwede na sinasabi sila ng mga mag-export, economic managers. Paano ngayon yan? we cannot depend on that, sir. Ayan. Supreme Court. Kailangan ho talaga. Solomonic. We have to comply with our obligations. Kasi hindi ho namin na-input dyan yung yung pagbaba ng tariff. Kumbaga, sasagot-sagot pa kayo, tagilid na yung inyong... Alam na ninyong mali kayo. Alam nyong mali kayo, Wag na sasagot-sagot ninyong- pa kayo. Para kayong nag-i-insist, para kayo... Ang gusto nila, i-dismiss daw ng Supreme Court dahil wala namang grave abuse of discretion. Wala kayong pinag-iba doon sa nag-i-insist na yung mga pulbo-pulbo ron. Wala. Pareho lang yun. Pare-pareho na. Pareho lang yun. Wala na nga. At saka nag-i-insist kayo, Meralco, wag niyo sundin ang batas. Yan. Hindi pwede.
Sa anong batas na bidding? Para Anong pinakamura ang makuha ng consumers. Ano yan? Paano kami kikita dyan? Tignan ninyo muna yung provision ng EPIRA. Nando doon very specific na na hindi kami pwede mag-bid. Bakit? Sabihin nyo muna. Oo. Pwede kayo mag-bid. Lahat pwede mag-bid eh. Labanan ng abogado. Magkakatalo nga yan sa presyo eh. Labanan na abogado Labanan ng abogado na yun. It's the nagkaroon ba ng implementing rules and regulations yan na ginawa nyo? Kaya ang balita kasi, merong grupo na kayang-kayang dumive ng presyo sa kuryente. Meron? Mahigit piso bawat kilowatt hour. Bahayop yun. Dadive siya, tapos anong strategy Hindi niya? kasi magaling siya, efficient siya. Yung mga iba, kumbaga, bulakbol eh. Lakwache. Halabira. Balbon. Kumbaga sa shine. Pag nagsa-shine ka, Imbis na inayos mo yun, hindi makintab, binalbon mo. nilagyan mo ng biton na maayos dapat. So, very risky yan, ha? Paano kung sa regulatory hindi mo makuha yung hinihiling? Hindi, Para sa ibig tubig sabihin, kaya nga may bidding, yung pinakamagaling ang mananalo. Ang gusto mangyari ngayon, hindi. Pigilin nyo yan. Diba? Mali yung bidding na yan. Mali yung bidding na yan. Grave abuse yan. At wala ka naman personality, hindi ka naman magbibid. Paano yun? Yun ang matindi rito. Naka-in-place na kami. Oo, yun. Maganda yan. Naka-in-place na kami. Naka-in-place na kami. Oo, Gumastos na kami. Oo, yan. Binili na namin yung share ni Dennis Uy. Mapipilayan. Laki na. Bibilayan nyo kami. We are going to... Hindi ba pwedeng caveat emptor dyan? Binili-bili mo yan eh. Hindi nga. Bakit Ito naman isang galing, binenta naman dyan. Bakit gagamitin mo protector yung court? Sa business risk. Ang pagbibusiness po, laging may risk. Kasama yan sa government. Para mawala yung risk, kailangan kakampi mo ang court. Right. Ganun ba yun? Government relations na yan. Hindi ba parang ang sakit sa tenga? At saka ang matindi rito, tayo tatamaan eh. Yun lang. Babayad tayo ng mataas eh. Wala tayo sa... hindi tayo Wala tayo sa equation. Actually, itong Meralco... public consultation. Bakit hindi pa pwedeng makialam dito ang consumer groups? Pwede. Itong Mag-intervene? Meralco, wala sa hulog to. Matagal na ito na namimihasa sa kanilang mga ginagawa. Ano sila? They have become a monopoly of sorts na talagang matindi ang ginagawa nila sa ating mga consumers. Yan. Nagpapabidding. Papabidding. Bakit kayo papabidding? Samantala, ang sarap-sarap magbayad ng mahal na kuryente. Hindi pa kayo nagkasya? Ano lang kayo? Dinadaan na lang naman kayo. Kaya kailangan yung franchise ng Meralco. Basagin na yan. Oo, masyado na. Sumusobra na yung Meralco na yan. Eto po. Gusto nyo ba ng cultural? Ano sabi? The ongoing ngayon ang Cinemalaya. Yan Uy. nangyayari ngayon sa Ayala Mall by the Bay at iba-ibang na mall at iba-ibang Ito yung inumpisan ni Tikoy. Oo. Ngayon, dapat itong Sunday kahapon, merong isi-screen na documentary sa GMA GMA Public Affairs. Los Sabongeros. Oo. Abay, kinancel kahapon. Yung nag-cancel? Kinancel na ng Cinemalaya at dahil ang scheduled screening, dahil meron daw security threats, mga death threats na pumapa. Ito ang storya nitong Los Sabongeros, yung remember yung nawala. ba sila? Isabong. Sa Isabong. Nung Yung mga nagtatrabaho. 2021. Yung mga nagtatrabaho sa Isabong. Sa mga sabungan. May suspicion na tinochope o niluluto ang mga sa mundo ng sabong. At bigla na lamang nawala. Nawala na lang sila. At wala na po narinig sa kanila. Iyan daw tinatalakay ito ng Los Sabongeros. Yung istorya na yan. Akin naman look sa tutula. I do not discount na baka nga may threats dahil matindi ang negosyong Ang niya. laking pera niyan eh. Pero akin naman, from the public relations standpoint, ilalong gaganahan ng tao ngayon. Lalong interested. Oo, ako ngayon, gusto ko tuloy mapanood. Ano mo meron dyan? Kumbaga yung MTRCB, pag binaban yung isang film,
Ano ba meron doon? Patikim ng pinya. Oo nga eh. Yan. Eh di lalo nagka-interest ngayon. Yung At mga saka ang ganun. akin- Yung Paris Olympics, yung sinasabing binaboy daw yung Last Supper ni Da yan, Vinci. yan. Pinag-usapan ngayon. Yung Parang talaga, sinadya na talagang para makakuha pero tayo ng that was the work of Da Vinci. Eh yan ba, representative ng belief ko sa Last Supper? No. Si painting ni Da Vinci yun mural niya yun Ang akin naman kasi, Ang parody nga, binaparody yung work of art. dito sa yung mga nawawalang sabongero, if I may be bold to say, yung mga talagang gumawa nito, ang tingin ko I don't think they give a hoot or anything about a movie or a documentary. Sa totoo lang, natalakay na yung ganyan. So, may suspecho ako, baka talagang ops to na. Para sumikat. Para sumikat eh. Noon nga, katakot-takot na banat na yan. Hindi naman sila natinag. Hindi naman sila natinag. Ngayon, movie lang. Movie lang. Maya-maya, nasa Netflix na yan. Di natin alam. Parang yung tanker lang yan Pero alam mo, may abangan ako sa Cinemalaya. Kasi ni-remaster yung Asidillo, yung kay FPJ. Asidillo. Palalabas daw, sir. Diyan sa Metropolitan Theater. Aabangan ko yan. Malinaw, ginawa nilang malinaw yung copy. So, ginawang malinaw. Kasi linaw ng ano ba yan? Ng Blazer. Bonoan Bangos Sardinas. talaga namang makikita mo sa blazer na lang, pare. Blue! Eto, bala araw, madidimanda yan. Bakit? Sobrang sikip ng blazer. Actually, Meron yan. mayroon Masyadong magdedemanda dyan. hubog sa katawan masyado. Masyadong hubog sa katawan, hindi na ilalagay yung bangus. Ay, hindi magkakasya. Hindi magkakasya eh. Hindi yan ang problema Patay dyan. tayo. Ay, uso po ng demandahan ngayon. Grabe ang demandahan ngayon. PRO, galing sa Taguig, dinimanda yung vlogger sa US. Eto mga tanker na Solomonic. Mga tanker na, ang tagal bago nakarating sa Tapos yung pupuntan. Miro, yung Miro. Yung Miro. Miro, Solomonic. Yan. ng Smartmatic. So, mag-iingat kayo. Pero sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, ni Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Ito ang Karambola. Hindi po ito demandahan. Hindi. Eto, susunod Hindi na. po kami echo chamber. Magkita-kita ulit tayo bukas, pero huwag kayo alis. Nandito na ang Nandito na! award-winning Yan. broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.